Alam nyo, sa mundo ng showbiz, madalas nating makita ang mga artista na nasa taas, pero bigla na lang silang nawawala ng walang sapat na paliwanag. Isa sa mga pinakasikat na pangalan na nagbigay ng saya sa atin sa loob ng maraming taon ay ang komedyanteng si Reynold Garcia, o mas kilala nating lahat bilang si Pooh. Mula sa pagiging boses at mukha ni Manny Pacquiao sa telebisyon hanggang sa pagiging bida sa mga malalaking concert, tila nasa kanya na ang lahat ng swerte at pera. Pero kamakailan lang, napansin ng marami na parang hindi na siya ganoon kadalas mapanood sa mga programa at marami ang nagtatanong kung ano na nga ba ang totoong kalagayan ng buhay niya ngayon. Ito ba ay dahil sa pagod, sa mga personal na issue, o baka naman may bago siyang direksyon na pinili para sa kanyang sarili na malayo sa kinang ng mga kamera? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Bago natin pag-usapan ang kasalukuyan niyang sitwasyon, kailangan nating balikan kung saan ba talaga nagsimula ang lahat para maintindihan natin ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Si Pooh ay hindi lumaki sa isang mayamang pamilya. Sa katunayan, ang buhay niya sa Northern Samar ay punong-puno ng pagsubok at kakulangan sa pera. Simple lang ang pamumuhay nila sa probinsya at dahil sapat lang ang kinikita ng kanyang mga magulang, maaga niyang natutunan na kailangan niyang kumilos para makatulong. Ang tanging puhunan niya noon ay ang kanyang talento sa pagkanta at ang kakayahan niyang magpatawa ng mga tao sa paligid niya. Kahit bata pa siya, ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad na iangat ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng mas magandang buhay, nagdesisyon siyang lumuwas ng Maynila. Hindi ito naging madali dahil wala siyang kasiguraduhan kung may tatanggap ba sa kanya o kung may patutunguhan ba ang kanyang mga pangarap. Sumabak siya sa mundo ng mga comedy bar, particular na sa mga kilalang lugar tulad ng The Library at Punchline. Dito sa mga bar na ito, kailangan mong maging mabilis at matalino dahil kapag hindi natawa ang mga tao sa mga biro mo, siguradong mapapahiya ka sa harap ng maraming tao. Sa ganitong klase ng kapaligiran, nahasa ang kanyang galing dahil natuto siyang makipagsabayan sa kahit anong klase ng audience, kahit pa ang mga taong mahirap patawanin. Sa kanyang pananatili sa mga bar, nakahanap siya ng mga totoong kaibigan na naging sandalan niya sa mga panahon ng hirap tulad ni Pokwang at Cabrosas. Pero ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang career ay nang magsimula siyang gumawa ng panggagaya kay Manny Pacquiao. Noong mga panahon na iyon, kahit saan ka tumingin ay sikat na sikat si Pacquiao, kaya nang makuha ni Pooh ang tamang tono ng boses at pati na rin ang mga galaw nito, agad siyang napansin ng publiko. Tinawag siyang Pookiao. At ito ang naging susi niya para makapasok sa mainstream television at kumita ng milyon-milyon. Kung natatandaan niyo pa ang mga programang Banana Split at Banana Sunday, doon talaga natin nakita ang galing niya hindi lang sa pagpapatawa, kundi pati na rin sa pagkanta at pag-arte. Halos wala na siyang pahinga dahil sunod-sunod ang kanyang mga guesting, out-of-town shows at pati na rin ang mga international tours para sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Sa puntong ito, masasabi nating nasa rurok na siya ng tagumpay dahil milyon-milyon na ang pumapasok na pera mula sa television at mga corporate events. Para sa maraming tao, ito na ang pangarap na buhay dahil may sikat ka na, mayaman ka pa, at tila punong-puno ng oportunidad ang bawat araw mo. Pero habang lumalaki ang kanyang kinikita, lalo ring bumibigat ang responsibilidad na pasan niya. Bilang siya ang inaasahan ng kanyang pamilya o ang tinatawag nating breadwinner, hindi lang sarili niya ang iniisip niya. Nagpatayo siya ng bahay, nagpaaral ng mga kamag-anak at nagsimulang mag-invest sa mga lupa at negosyo para sa kanyang kinabukasan. Isa sa mga pinakamalaking proyekto na pinasok niya ay ang pagbubukas ng sariling mga resto bar at sports bar. Para kay Pooh, hindi lang ito basta paraan para kumita, kundi simbolo ito ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya simula noong nasa probinsya pa siya. Akala ng marami ay madali lang magpatakbo ng negosyo kapag artista ka dahil sikat ka na, pero ang totoo ay mas mahirap ito dahil sa laki ng expectation ng mga tao at sa kakulangan ng oras para asikasuhin ang lahat.
Hindi lang basta investor si Pu dahil hands-on siya sa kanyang mga bar. Siya mismo ang tumitingin sa mga permit, sa mga empleyado at sa takbo ng operasyon araw-araw habang kailangan din niyang humarap sa kamera para magpatawa. Dito na nagsimulang maging komplikado ang sitwasyon dahil habang abala siya sa pagpapatakbo ng kanyang pangarap na negosyo, nagsimula ring lumabas ang mga usap-usapan tungkol sa kanya. Naging laman siya ng mga blind items at kumalat ang mga chismis na baka raw may problema siya sa pera o nahihirapan na siyang isabay ang lahat. Noong naging madalang na ang paglabas niya sa telebisyon, hindi rin naiwasan ang mga masasakit na salita mula sa mga netizens. May mga nagsasabing laos na raw siya at wala na talagang career kaya sa social media na lang siya bumabawi. Para sa isang taong galing sa tuktok, hindi madaling tanggapin ang ganitong mga komento habang unti-unti ka nang kinakain ng pagod. Ang hindi kasi nakikita ng publiko ay ang tindi ng pressure na kailangang laging masaya at nakakatawa si Pu kahit na pagod na ang kanyang katawan at isipan. Hindi niya pwedeng ipakita sa audience na malungkot siya o stressed dahil ang trabaho niya ay magbigay ng saya. Noong nakaraang taon lang, sa gitna ng lahat ng ingay na ito, gumawa siya ng isang mabigat na desisyon na ikinagulat ng lahat. Pinili niyang ibenta at bitawan ang kanyang mga ipinundong negosyo, kasama na ang kanyang mga pinakamamahal na resto bar. Sa puntong ito, marahil ay iniisip ng marami na ang pagbebenta ni Pu ng kanyang mga negosyo ay tanda ng pagbagsak o pagkatalo. Pero ang totoo, may mas malalim at mas personal na dahilan kung bakit niya ginawa ito. Inamin ni Pu na ang pangunahing dahilan ng kanyang paghinto ay ang kanyang mental health. Dumating siya sa punto na ang bigat ng responsibilidad, ang walang katapusang pressure, at ang stress sa araw-araw ay hindi na nakabubuti para sa kanya. Bago pa lumala ang lahat at tuluyan siyang maubos, pinili niyang huminto at unahin ang kanyang sarili. Hindi madaling bitawan ang mga bagay na pinaghirapan mong buuin mula sa simula, lalo na kung galing ka sa hirap, pero para kay Pu, ito ang tamang hakbang para iligtas ang kanyang kapayapaan. Kasabay ng desisyong ito ay ang malaking pagbabago sa kanyang paraan ng pamumuhay at pati na rin sa kanyang kinikita. Kung noon ay milyon-milyon ang pumapasok na pera mula sa iba't ibang malalaking proyekto, ngayon ay mas simple na ang kanyang pinagkukunan ng income. Aktibo siya sa paggawa ng mga content sa TikTok, mga live streaming, at iba't ibang collaborations sa social media. Maaaring mas maliit ang kinikita niya ngayon kumpara noong nasa rurok siya ng showbiz, pero ang kapalit naman nito ay ang kontrol sa sarili niyang oras. Hindi na siya alipin ng isang napakahigpit na schedule na kailangang magpuyat gabi-gabi para lang magpatawa o mamahala ng malaking negosyo na puno ng problema. Ngayon, mas hawak na niya ang kanyang buhay at mas may oras na siya para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa kanya. Dahil sa paghahanap ng katahimikan, mas pinili ni Pu na bumalik sa kanyang pinagmulan sa Northern Samar. Doon niya natagpuan ang tunay na saya na hindi kayang ibigay ng ningning ng Maynila. Hindi lang siya basta naninirahan doon dahil ngayon ay nagsisilbi na rin siyang mukha ng turismo sa kanilang lalawigan. Aktibo siyang nakikipagtulungan sa kanilang lokal na pamahalaan para ipakita sa buong mundo ang ganda ng kultura at mga tanawin sa kanilang probinsya. Gamit ang kanyang impluensya sa social media, mas marami ng tao ang nakakakilala sa Northern Samar. Mula sa pagiging hari ng komedya sa entablado ng Maynila, ngayon ay isa na siyang advocate na nagmamahal at nagpo-promote ng sarili niyang bayan. Isa itong malaking pagbabago, pero para sa kanya, mas makabuluhan ang ganitong klaseng buhay. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, nananatiling buo pa rin ang koneksyon niya sa mga tunay na kaibigang hindi siya iniwan. Ang samahan nila ni Pokwang at ang mga alaala ni na Chocolate at Kay Brosas ay patunay na may mga relasyong hindi kayang sirain ng panahon o kahit ng pagkawala sa spotlight. Ang kwento ni Pu ay hindi kwento ng isang artistang nalaos o nawala na lang bigla. Ito ay kwento ng isang taong nagtagumpay, hinusgahan ng marami, napagod, at sa huli ay piniling baguhin ang direksyon ng kanyang buhay para sa sariling kaligtasan. Sa isang mundong laging nagsasabi sa atin na maghabol ng mas maraming pera at kasikatan, pinili ni Pu na huminto at pahalagahan ang kanyang sarili. Minsan,
Ang pinakamahirap na laban ay hindi ang pakikipagsabayan sa iba, kundi ang pag-amin sa sarili na kailangan mo nang magpahinga. Kayo, naranasan niyo na rin bang mapagod sa trabaho o sa buhay at maisip na iwan ang lahat para lang mahanap ang inyong katahimikan? Ibahagi mo naman iyan sa comments below at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.